Kabanata 4. Namamanhik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mga batahang kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Datapwat, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo wag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo hindi nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil, sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y nangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyan daan man ang diablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanya mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan
at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo.